kung ano-ano kasing pinagdadaldal mga kababayan ni Pulong tungkol sa ating armed forces. Sabi ni Jose Castro, do not undermine niya the armed forces modernization. Binanatan kasi mga kababayan ni Pulong si General Browner. Ini-question kung kanino daw naglilingkod. Representative Paulo Duterte slams armed forces chief over US missile remarks. Who are you really serving? Question ni Pulong si armed forces chief General Browner hinggil sa katapatan ng kanyang paninilbihan matapos ang pahayag ng general na tungkol sa kakayahan ng congressman. Lalo-lalo at sinabi rin ni Commodore Tariela na itong mga naratibo na to ay pro-China. So, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte? Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan si Dante Maravillas. Kinastigo ni Jose Castro si Pulong kung ano-ano kasing pinagdadaldal mga kababayan ni Pulong tungkol sa ating armed forces. Sabi ni Jose Castro, do not undermine niya the armed forces modernization. Binanatan kasi mga kababayan ni Pulong si General Browner. Ini-question kung kanino daw naglilingkod. Yan yung banat ni Pulong. Representative Paulo Duterte slams armed forces chief over US missile remarks. Who are you really serving? Question ni Pulong si armed forces chief General Browner hinggil sa katapatan ng kanyang paninilbihan matapos ang pahayag ng general na tungkol sa kakayahan ng US missile system sa bansa. Gate ni Duterte, hindi dapat maging collateral damage sa mga Pilipino sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Kaya nga tayo naglalagay ng mga US missiles dito po sa ating bansa para hindi tayo maliitin ng China. Karapatan natin magpalakas ng armed forces. Ang gusto kasi nila mga kababayan, mahina lang tayo. Yan ang mga sinasabi ng mga pro-China. Para yung China mga kababayan, malaya sa kanilang maitim na plano para sa ating bansa. Hindi naman po maaari ang ganun. Di ba? Sabi kasi po ni General Browner, yung mga US missiles dito, kayang-kayang umabot po sa mainland China. Ang payag ni Browner, kino-consider ni Pulong mga kababayan na provocation sa China. Baliktad po eh. Walang provocation sa atin. Sa atin po, defense. Ang provocation in aggression po, malinaw na galing sa China. Chinese government mismo. Kaya yung tanong niya, kung saan ba naglilingkod, si Browner, dapat tanong niya yon sa sarili niya. Kung kanino siya naglilingkod, si Pulong. Bakit ang narrative ng China, ang kanya pong sinasabi? Di ba? Kaya tama itong reaksyon mga kababayan ni Jose Castro. Pakinggan natin. Sino palpal mga kababayan ni Jose Castro? Yan o, press briefing in Kuala Lumpur, Malaysia kanina. Sino palpal si Pulong? Pakinggan natin po. Well, unang-una, noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Ginagit niya na po yan. At ano pa rin po ba ang masasabi natin sa mga statement ng congressman? Lalo-lalo at sinabi rin ni Commodore Tariela na itong mga naratibo na to ay pro-China. So, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Pero po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China's aggression. Siguro natatandaan niyo po inutil pala eh. So sila ba, inamin niya, mga anak? Sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? So unang-una po, huwag niya pong i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang puwersa ng armed forces at matuloy ang AFP modernization. Lahat ng ito ay hindi pang sarili, hindi para sa anumang bansa, kundi para sa sarili nating bansa. Kailangan nating lumakas ang puwersa natin, hindi para makapaggera, katulad ng sinasabi nila, na pinapanakot nila sa ating mga kababayan, na itong ginagawa ay parang naghahakayat o naghihikayat ng gera. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil
na ituturing pagdating sa China aggression. Sana madinig din natin sa kanila. Pagka mayroong nagdisgrasya o nasasangkot sa pagwa-water cannon ng bansang China, sana ay maingay din sila. Madinig din natin kung ano ang kanilang mga saloobin sa mga nangyayari sa ating mga mangingisda at sa mga nararamdaman at sinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. O diba? Basag na basag mga kababayan kayo si Castor si Pulong. Ito naman yung sinabi ni Commodore J. Tariela kay Pulong. Ganyan naman lagi ang naratibo nila na huwag tindigan ang West Philippine Sea dahil magkakagira. This kind of narrative is just to sway the Filipino public to give up our rights. Yan ang nakakalungkot. Kaya kung buhay pa mga kababayan, yung ating mga bayani, malamang yung mga Duterte, nilusob na. Baka nilusob na ni Bonifacio at saka ni Aguinaldo. Hindi papayag si Bonifacio at saka si Aguinaldo sa posisyon mga kababayan ng mga Duterte dito sa West Philippine Sea. Kasi niya, inaalay namin yung aming buhay pagkatapos, isusurrender lang ninyo sa mga Chinese. O ngayon, pakinggan natin yung iba pang mga tanong ng ating mga kapatid sa mainstream media sa press briefing ni Yusek Castro sa Kuala Lumpur, Malaysia. In relation din po sa iba-ibang issue na topic po ng ating Pangulo sa ASEAN Summit. Hindi lang po sa mga member countries ng ASEAN, pati sa iba-ibang mga bansa tulad ng Amerika, Japan, pati China, ASEAN and China. Yung ating Pangulo, mga kababayan, hindi man namimersonal. Hindi pinaglalaban lang ng ating Pangulo. Yung ating interest ng ating bansa, yun ang pinaglalaban niya sa ASEAN. Mula po kay Marie Zumali, GMA 7. Good morning, ma'am. Sorry, good afternoon na po pala. Ma'am, in the signing of the ASEAN-China Free Trade Area Upgrade tomorrow and the ATIGA amendment yesterday, what tangible benefits can ordinary Filipinos expect, especially in terms of jobs, exports, and lower prices po? Katulad na nabanggit natin kahapon, isa na rin po si Secretary Tez Lazaro at pati si Secretary Frederick Go na malaki po ang magiging advantage din ng Pilipinas, hindi lang ang Pilipinas, ang mga nasasakop or na kasama po dito sa programang ito para sa pangmatagalang advantage sa ekonomiya, sa pagkakaroon ng magandang trabaho para sa ating mga kababayan dahil ito po ay nagsisulong ng magandang investment para sa ating bansa. At ang detalye po niyan ay maaari nyo rin po itanong sa ating Pangulo bukas po sa kapihan. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Tristan Mandalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good morning po. Good afternoon po. Yusek, President Marcos, in his intervention sa US-ASEAN Summit, expressed deep concern, lalo na po sa sitwasyon sa West Philippine Sea and in the South China Sea. Sabi niya nga po, there are clear violations of international law. So, meron po bang reaction maybe coming from ASEAN or even with the US when it comes to the President's call for accountability and adherence to international law? Sa ngayon po, sa mga oras na ito ay wala pong nabanggit sa atin ang Pangulo at malamang po ang detalye po kung mayroon man ay maibibigay sa inyo po ng Pangulo during the kapihan. But ito pong pagpapahayag ng Pangulo ng concern sa mga nagaganap sa West Philippine Sea dito po sa ASEAN Summit ay pagpapakita po ng sa mga kababayan natin. Ang kinakailangan lang po natin at mapakita rin po ng ating bansa ay dapat tumutupad po tayo kung ano nasasabi ng batas. Yan lang po ay nauugnay sa international law, sa UNCLOS, at lahat po ng bansa at mas maigi po na mas mainam sumunod kung ano po ang nasasabi ng batas para hindi po nagkakaroon ng anumang kaguluhan o misinterpretation or misunderstanding ng mga aksyon ng bawat isa. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, some business groups criticize President Marcos for mabagal daw na pagtugon doon sa issue ng corruption. Sabi nila doon sa kanilang letter, so na pa nung sinabi ni Presidente na mahiya naman kayo. But up until now, konti yung nakikita nilang progress. For example, hindi sila nakakakita ng whole departure order, puro lookout bulletin.
So what do you want to tell them? Ito po, mas maganda po talaga na ma-explain natin kasi po kapag ka po iba ang nadidinig nila, ibang mga naratibo, maaari talaga sila magkaroon ng hindi tamang pag-unawa sa nangyayari sa kasalukuyan. Kung nagkaroon po ng SONA, that's July, August, September, October, tandaan na po natin, marami na po ang nangyari. Nandiyan na po yung mga freezing of assets na in-order ng AMLAC. Nandiyan na rin po ang mga pagsasampa ng kaso. At nandiyan na rin po ang sinasabi nating immigration lookout bulletin orders na binigay. Bakit wala pang whole departure order? Unang-una po, ang whole departure order, ang maging issue po niyan ay korte. So dapat malaman po nila na lahat po ng ginagawa ngayon ng administrasyon at ng mga law enforcement agencies ay naaayon sa batas. Hindi po natin basta-basta maaaring tawagin o sabihin na isang tao ay hindi ka pwedeng magbiyahe. Yan po naman ay lalabag sa batas. Dahil lahat naman din po tayo ay may freedom of movement. Yan po ay isang constitutional right. So ang ibig sabihin, kapag ka naman nagpalabas na po ang korte ng warrant of arrest, ito po ay maaaring hilingin sa korte na mag-issue na po ng whole departure order. So, sa mga naiinit, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So hintayin po natin dahil may naisang pa na po, iyan naman din po ang pangako ng ombudsman. Nagkakaroon rin po ng mga preliminary investigation considering na ang mga dokumento na naibigay sila, na na-file sa kanila, ay hindi na kinakailangan ng fact-finding at didiretso sa preliminary investigation. So hindi po kasi, gusto pong ipaalam sa mga kababayan natin, hindi po agad na pagkabigay po ng complaint, hindi na po dadaan sa preliminary investigation. Hindi po maaari mangyari yun. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nagkikriticize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, gusto niyo po ba, pagka-file ng complaint, hindi na kayo makalaga or makabiyahe? Yan po ay, kayo din po ay mabibiktima kapag wala pong due process. So isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay may katugunan sa due process. Sino man ang madimanda, kayo man o ibang tao, basta due process po ang lagi nating papanatalihin na marespeto. So yun lang po. Sana po maintindihan po nila yan. Po sa issue of transparency. This is the Congressman Laila De Lima about the SALN of the President saying na dapat siya na yung manguna na magpakita ng SALN and wag na siyang gumaya doon sa previous administration that it seems na ginagamit din na protection ng Ombudsman. What do you want to tell her? Unang-una po, wala naman pong pagpipigil na ginagawa po ang Pangulo. Pero meron po kasing nilabas naman din po ang procedure, ang Office of the Ombudsman. At nakita po natin na ang ginawa naman po ng procedure ng Office of the Ombudsman ay mas liberal. Mas madaling po ma-access ang SALN ng isang public servant. So kung ano po ang sasabi ng Ombudsman, hindi po magpapapigil ang Pangulo. At kung ano po sinasabi ng Ombudsman, total nandun naman po yung record ng SALN ng ating Pangulo. So kung ano lang po sasabihin ng Ombudsman, still, sabi po natin, mas madaling kumuha po ng records mula sa Ombudsman unlike during the past administration. So, natanong mula kay Dexter Cabasa, Philippine Dairy Power. Good afternoon po, Yusek. Balik lang po ako dun sa question ni Ms. Harris about dun sa statement ng busy groups. I think ang sinasabi po nila ay what are the concrete actions that the President can do? Kasi nga po, given some of their demands ay nabanggit na rin po ng religious groups and civil society organizations months ago pa, last month po, lalo na yung tungkol po sa ICI in granting the subpoena and contempt powers. Parang sinasabi po nila, they want the President to certify the bills
granting more powers sa ICI as urgent. Kasi yung, the President can do it naman, and he can also call for a special session since naka-adjourn po yung Congress. Ano po yung mga concrete steps na gagawin po tayo ng Pangulo? So yun lang po ba yung gusto nila? Na ma-certify as urgent yung bill? Yun po yung sinasabi ba natin na concrete step na gusto nilang mangyari? Among other... Ang dami nung among others. So doon lang tayo sa isang issue muna. Unang-una po, ang NBI po ay isang investigative body. Pero wala silang contempt powers. Pero bakit sila nakakapag-imbestiga at nakakapag-file ng kaso? Nakakapag-endorse sa prosecutor's office para magtuloy-tuloy ang pagsasampa nito sa korte. Meron o wala man contempt powers ang ICI, makikita po natin na sila naman po ay pinupuntahan ng mga pinapatawag nila. Ang pag-iimbestiga po, di naman po siguro kinakailangan sa aking pananaw nagmagkaroon ng contempt powers dahil marami po ang maaari magpasubpina at hindi naman po kinakailangan na pag hindi pumunta yung tao ay bibigyan mo ng punishment, ng imprisonment. Ang body po, ito pong ICI ay isang investigative body, isang independent commission, na ang layo nila po ay makapag-imbestiga ng malaliman. Kung hindi pupunta yung mga taong maaaring involved sa mga anomalyang flood control projects or infrastructure, hindi na po yan kasalanan ng ICI, hindi po yan kasalanan ng Pangulo, yan po ay kasalanan po ng taong pinapatawag kung ayaw nilang madinig. So kung wala nang dinig sa kanila, ang magiging presumption nun, base sa mga dokumentong nakuha ng ICI, ay maaari silang makasuhan. Correct. Maaari silang makasuhan ng mga kasong no bail recommended. Correct. Definitely, aayaw naman sila sa ganun, hindi naman nila magagustuhan yun. Na habang dinidig yung kaso sa korte, ikaw ay nakakulong. So mas maganda makipag-cooperate sila. Sabi nga natin, kahit walang contempt powers, maaari mag-imbestiga ang ICI. Correct. Sunod na tanong mula kay Bea Kuping Rappler. Good afternoon, ma'am. The White House signed trade deals with Malaysia and Cambodia, may trade agreements with Vietnam and Thailand. May we know what's the status of negotiations between the U.S. and the Philippines? May roadblocks po ba in the negotiations, if any? And do we have a deadline set for these negotiations? Okay, I was able to talk to Secretary Frederick Go just this morning. At sinabi po niya na meron pa po at patuloy po ang pakikipag-negosasyon. At may mga issues po kasi na maaari natin sabihin komprehensibo, napatungkol po sa mga trade rules and regulations at pati na po yung mga non-tariff measures like yung services and investments. At nandun po kasi yung mga issues patungkol po sa gusto na protektahan ng bansa natin, yung mga agricultural products. At katulad po ng coconuts, pineapple, sugar, cocoa, electronic products. At yan po, ilan po ito sa mga hindi po sa ngayon makakayang i-negotiate ng basta-basta ng Pilipinas. So nandun pa rin po ang pakikipag-usap para po yung iba mga produkto natin ay hindi naman po maapektuhan. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, may we get a confirmation if the President has already accepted the resignation of Jaime Santiago and the appointment of NBI Assistant Director Lito Magno as the new OIC Director? It's confirmed. Confirm po. Can you Okay, specify? confirm po na inaccept na po ang resignation ni dating NBI Director Jimmy Santiago at ang OIC po ngayon ay tinalaga ay si Sir Lito Magno. Yusek, may we know if there's any marching order from the President as Magno takes the helm of NBI? Hindi pa po namin napag-uusapan to at kinonfirm ko lamang po, na-confirm lamang po sa atin na na-accept po ang resignation ni dating NBI Director Jimmy Santiago. Sunod na tanong mula kay Helen Flores, Philippine Star. Good afternoon, Yusek. Yusek, may mga photos and videos po of the group photo during the ASEAN-Japan Summit na wala po si President. Would you like to clarify that?
Opo, kasi mukhang hindi na bibigyan ng tamang kwento o konteksto yung nangyari. Doon po at naipaliwanag din po sa atin, sinabi din po ni Sec. Dave Gomez na nangyari po yan, yung kanilang photo ops, ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. So, pero naka-attend po ang Pangulo sa nasabing okasyon sa nakasama po ang bansang Japan. So, liwanagin lang po natin, wala po ang Pangulo sa photo ops, pero umatin po siya sa summit. Nagkataon lang po nung sila ay nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with UN. Sunod na tanong mula kay Joanna Balyeran, GG Press. Hi ma'am, good afternoon. I'm Joanna Balyeran from GG Press, Japanese news agency. My question is about the AXA, the acquisition and cross-servicing agreement that was agreed upon by Philippines and Japan in principle yesterday. Is there a timeline for this? When do we expect this to be signed by both countries? Sa ngayon po, wala pa po tayong masyadong detalye. Hindi pa po sa amin na ibibigay. At most probably, kapag po natapos itong press briefing natin at tanungin po namin yung pinakadetalye, ibibigay ko po sa inyo agad-agad. Okay. Just a different question, ma'am, on the South China Sea naman. How did the President care on the South China Sea during the ASEAN Summit? Did he raise it in the plenary during the retreat? I will rather throw that question at the National Defense and the FA. I haven't received any information on that. Thank you, ma'am. During the plenary session yesterday within the ASEAN, yung plenary session po, what were the items raised again? And going back to the South China Sea, ano po naman ang impression ng Pilipinas tungkol dun sa mga sinabi ng ibang bansa? Did other countries also mention the South China Sea and the issues that we are facing vis-a-vis China? Patungkol po sa South China Sea, at sinabi ko po, mas maganda po na si Secretary Tess Lazaro ang matanong po natin dyan at hihingi ko po ang detalye dahil hindi po ako authorized ngayon magsalita at patungkol dyan at wala pa po tayong pinakadetalye. Well, anyway, yung tungkol sa plenary, ito na may napag-usapan na rin po natin kahapon. Siyempre po, ito yung patungkol sa mga shared goals and values ng mga ASEAN na member states. So, yun pa rin po, ganun pa rin po at ninanais pa rin po ng Pangulo na magkaisa ang bawat bansa na miyembro nito para sa magandang takbo ng ekonomiya, trade and investments, and of course, security. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.